Good morning po sa inyong lahat. Happy Easter. Batiin natin ang mga katabi. Happy Easter. We are now on the third Sunday of Easter. Tayo po ay patuloy na nagdiriwang at tayo po ay patuloy na nagpapatotoo. Naniniwala sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos na iniligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Hindi lang po sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Kasi ang kamatayan ni Kristo ay nagpatotoo na siya ay taong totoo. Kasi alam niyo po, merong mga grupo noon na idinideny na si Kristo ay tao. Yung iba ang tawag sa kanya ay Diyos lang. Hindi siya naging tao. Pero ang kanyang pagkamatay, yung kwento ng kanyang kamatayan ay patotoo na kagaya natin, siya ay naging taong totoo. Pero, ang kanyang muling pagkabuhay ang nagpapatunay na siya ay Diyos na totoo. So, without the resurrection, wala tayong pananampalataya kay Kristong Diyos na totoo. Kaya yun ang mahalaga, that Jesus is indeed true man and true God. Siya'y tunay na tao at Diyos na totoo. At dahil yon sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya nga tayong mga Kristiyano, ang tawag sa mga nananampalataya, sumusunod kay Kristo ay mga Kristiyano. And I believe, lahat tayo must be grateful. Dahil ang Diyos na ating sinusundan ay tunay na tao at Diyos na totoo. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. And we should celebrate that. Kaya nga yung Easter, please, no? Ito sabi ng isang kaibigan ko, alam mo Father, yun ang kulang sa atin, hindi masyadong naituturo na ang Easter ay talagang napakahalaga. Yung halaga ng Easter, the most important article of our faith, this Easter, na si Kristo ay muling nabuhay. Kaya mahaba ang celebration ng Easter. Ilang linggo. Pero sa mga pagbasa ho natin, lalo na sa Ebanghelyo ngayon, hindi lang po natin narinig ang pagpapakita, ang pagpapakilala ni Kristo, kundi ang pagpapatotoo at pagsaksi ng mga alagad ni Kristo. After Easter Sunday, ang mga stories ng ating mga readings ay hindi lang tungkol sa apparition of the risen Christ. Pero ano po yung mapapansin natin? Nagsimula ng magpatotoo ang mga alagad. Nag-iikot na sila. Ikinukwento na nila ang nangyari kay Kristo at ginagawa na nila ang inutos ni Kristo. Patuloy na ngayon silang nagpapatotoo, sumasaksi kay Kristo. Ngayon mga kapatid, ikatlong linggo, ito ang tanong. Ikaw, hanggang saan mo kayang manindigan? Hanggang kailan mo kayang ipaglaban ang mga taong naging tapat, tama, at mabuti sa iyo? Kagaya ng mga alagad, ito ang tanong sa iyo. And how about you? Hanggang saan, hanggang kailan mo kayang manindigan, sumaksi sa mga taong naging mabuti sa iyo? Kung ang mga alagad, kung ang mga apostol ni Kristo ang tatanungin natin, minsan, naalala ho ninyo, nung hinuli si Kristo, pinatay si Kristo, anong ginawa ng mga alagad? Nagtago sila. Natakot sila. Yung isa sa kanila, dininay pa si Kristo. Hindi ko siya kilala. Kung tatanungin natin ng mga alagad, kahit minsan silang nakalimot, tumalikod sa turo at ginawa ni Kristo sa kanila, sa ating unang pagbasa, narinig natin na pinatunayan naman nila hanggang kamatayan ang pagsaksi nila
sa kapangyarihan at kabutihan ni Kristo. Kaya ho yung mga apostol, sila ho ay namatay, martir, dahil nagpapatotoo sila kay Kristo. Nagpatuloy pa rin sila sa pagtuturo sa mga tao na tumalikod kayo, tumigil kayo sa inyong kasalanan, manalig kayo at sumunod kay Kristo. Mga kapatid, ito po yung biyaya ng Easter. Ito yung biyaya ng kanyang muling pagkabuhay. Kasabay ng kanyang muling pagkabuhay ay ang pagbangon muli natin. Sa minsang kamalian, kataksilan siguro natin sa mga taong naging mabuti naman sa atin. Ngayong Easter season, nangyari na. Tapos na. Pero ang mahalaga, nandito ka pa. Pwede pa. Talikuran natin ang minsang naging kasamaan, kataksilan natin. At patunayan natin na hanggang dulo, hanggang huli, nagsisikap tayo. Kaya nga sa ikalawang pagbasa, sinulat ni San Juan, inulit niya muli na mas palakasin na natin. Mas dagdagan na po natin ang pananalig natin kay Kristo. Kay Kristong tumubos na sa ating mga kasalanan. Nasa pagsisimula at pagsisikap natin araw-araw na itigil na ang anumang gawaing masama at mali. Nandoon ang ating pagiging Kristiyano. Kaya nga, huwag kang mahiya, huwag kang matakot, huwag kang magpatalo sa hiya, sa takot, sa pag-aalinlangan kapag sinisimulan mo ulit na magbago. Pagkatapos mong ma-realize, tanggapin ang pagkakamali mo, hindi pwedeng hanggang dun lang. Araw-araw, may pagsisikap. Kaya ang ganda ho ng Ebanghelyo ngayon, ni San Lucas, may kakaibang ginawa si Kristo. This time, hindi lang siya pumasok, hindi lang siya nagpakita, hindi lang siya nagsalita sa mga alagad na nandito na ako, buhay ako. Bukod sa sinabi niyang, peace be with you, ano pa yung kakaibang ginawa ni Kristo? Ipinakita niya ang marka ng kanyang mga sugat sa mga alagad. Bakit? Ipinakita niya ang kanyang sugat sa kamay, sa paa, sa tagiliran. Sapagkat itong mga ito ang marka at tanda ng kanyang dakilang pagsunod sa Ama at pag-ibig sa mundo. Sabi nila, past is past. Diba? Sabi pa nga nila, kalimutan mo na ang nakaraan. I don't think so. Hindi natin makakalimutan ng nakaraan. Mapapatawad kita ngayon, pero baka hindi ko makalimutan ang ginawa mo sa akin ngayon. Past is past. Yes. Pero minsan, kahit sa masakit at mahirap na paraan, pero dahil meron kang natutunan, hindi mo dapat makalimutan. Kahapon nagmisa ako sa isang birthday, 60 years old. Meron ho ba ditong 60 pataas na? Taas nga ho ang kamay ng mga 60 pataas. Nagdadalawang isip pa. Para ho yatang in denial pa ho kayo. Diyos ko naman, puting-puti na ho ang buhok ninyo. Wag ho kayo mahiya. Biyaya ang pagtanda. Amen? Hindi naman ho lahat umaabot dyan. Kaya yung mga bata, tayong mga bata pa, huwag tayong magyayabang na matanda na sila, hindi na nila kaya. Wala na sila. Baka ni 40, hindi ka umabot kagaya nila. Biyaya ang pagtanda. Pero sana, habang tumatanda, mas nagiging tanda ka ng mga kabutihan sa mundong ito. Na sa iyong pagtanda, makikita kung paano ka nagsikap, nagsakripisyo, naghirap.
na magmahal, na kumalinga, na maglingkod, na magpatawad. Kaya sa pagpatuloy na misa natin, mga kapatid, patuloy tayong sumaksi sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos sa atin. Araw-araw, sa mga simple, ordinaryo at karaniwang mabuting bagay na nagagawa at ginagawa natin, mas nakikilala tayong mga Kristiyano. Hindi lang sa birth certificate, baptismal certificate, sa uniform natin, sa organisasyon natin. Araw-araw, huwag kang matakot, huwag kang madamot, na sumaksi at magpatotoo na ikaw ay minahal, pinagaling, pinatawad, at niligtas ni Kristo. Amen.